We're on! So, magandang tanghali, Robert! Eto, live na tayo sa ating Biyahero. We're actually on a stopover dito sa GK HQ. So, ihanda na yung mga pagkain at ihanda yung mga gusto niyong batiin. Solo muna ako ngayon. Dahil aking mga kasama yata naglalaba. Sa haba ng ating biyahe, kailangan ding konting pahinga. Pero bukas, balik tayo on the road sa Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales. So tuloy-tuloy yung ating Biyahero. Okay, so sa mga nanonood, so pwede kayong nahulog na naman. Mag-shout out. Okay, so kahapon we attended one of the National Congress ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas. Dahil merong 42,000 barangays while merong krisis. So ito, padaan si Michelle. Akala ko dito dadaan si Michelle. At saka si Sai. At though may krisis sa bansa, pero sinika pa rin na kahit paano magkita-kita yung mga barangay captains at pag-usapan yung napakahalagang bagay, which is how might we zero illiteracy sa bansa. So ang tema ng kanilang pagtitipon ay yung zero illiteracy, one barangay at a time. At ang good news dyan ay major partner nila ang GAUD Kalinga. So more on that later. But sa mga nandyan, trivia muna tayo. Kasi we're talking about barangays. So meron bang, sa tingin nyo, ilan ang barangay sa Pilipinas? There are at least 42,000 barangays. Now, barangays, may mga maliliit, may mga malalaki, may mga barangays na hanggang ngayon di natin alam bakit they still exist. Mamaya pwede natin yan ikwento. But yes, so far, how are you? Kumusta yung biyahe nyo? Kumusta yung biyahe ng bawat isa sa inyo dyan sa inyong lugar? Sa mga kapatid natin sa Central Zone, abangan nyo kami at tayo'y iikot din dyan sa inyo. So, how is my signal? Colleen, okay ba yung signal? Good? Sige. So, sige, also check here sa mga magla-login. Okay? So, I'll also share yung ating live. Ayan. Live. Sige, sabi ni Keith, good afternoon po, watching from the province of Dinagat Island. Maraming salamat, Keith. Maayong udto sa inyo diha. Kailan ba ang Biyahero pupunta sa inyong lugar, Keith? Excited na kami kasi meron kayong Bayani Challenge. So sa mga nanonood, abangan nyo at kung kaya, puntahan nyo yung Bayani Challenge sa Siargao, no? On June 11 to 15. So sa mga galing Luzon, meron na pong barko. Meron barko from Metro Manila to straight to Siargao. Okay. Now, trivia. Anong bayan yung may pinaka
madaming barangay. Magandang tanghali, Kuya Fred, UC, magandang tanghali, Ma'am Ate Vanji, ang mga suki natin every lunchtime. Okay? So tingin nyo, type nyo dyan, ano yung bayan kaya sa Pilipinas ang may pinakamaraming barangay? Okay? So, ang barangay na may pinakamaraming barangay ay ang bayan na may pinakamaraming barangay ay ang City of Manila with 897 barangays. Wow! 897. Ang munisipyo naman na may pinakamaraming barangay ay nasa Visayas. Hulaan nyo kung saan? Ang munisipyo na may pinakamaraming barangay ay ang Miagao, Iloilo with 119 barangays. Sunod dyan ang Lopez, Quezon with 95 barangays. At nandyan ulit ang Iloilo, ang Leon, ang bayan ng Leon with 85 barangays. And San Joaquin, Iloilo pa rin. Wow, ang daming mga bayan sa Iloilo pala. Ang dadami ng barangay. So, merong 85 barangays ang San Joaquin. So, yung mga top-notchers, mga bayan na pinakamaraming barangay, 3 dyan ay nasa Iloilo. Miagao, Leon, San Joaquin. Pero may pinakamaraming city ay ang City of Manila with 897. Imagine, ang dami, ilang barangay captains yun. Di ba? Pero natanong nyo ba? Pumasok ba sa isipan nyo? Natanong nyo ba kung ano naman yung mga bayan na may pinakakonting barangay? Pwede nyo hulaan? Yung makahula, may t-shirt. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang bayan na may pinaka-konting barangay ay ang Adam at ang bayan ng Pag-asa or yung Kalayaan. Ang bayan ng Adam sa Ilocos Norte. Hello, Ate Joy. Hello, Ma'am. Ayun. So, ang bayan ng Adams ay may, guess what? Isang barangay. Isang munisipyo sa Ilocos Norte, iisa lang yung barangay. At, siyempre, maintindihan natin yung Pag-asa Island, which is one municipality, isang isla, malit lang, na nilagyan na inaangkin ng China. Pero sabi natin, atin yan. It's part of the Kalayaan Island Groups. KIG. So, ano yan? Yung bayan ng Pag-asa or Kalayaan, mayroon ding isang barangay. Meron ding bayan na may 2 barangay. Yung Turtle Island sa Tawi-Tawi. Meron siyang 2 barangay. At, believe it or not, sa Metro Manila, may isang bayan na isa sa mga pinaka-konting barangay. Diyan ay ang bayan ng bayan ng Pateros, which has 10 barangays. Okay? Wow! Pateros, may 10 barangay. Okay, so, si Syra Jane Valdez, naimbag nga daw, you, sir, from Aglipay. Good noon po, Ate Syra ng Aglipay, Quirino. Okay. So, what else? Meron din mga barangay na ang napakadaming mga voters. Isa dyan ay ang Barangay 176, which is the Bagong Silang ng Caloocan City. Kung saan nanggaling ang
kung saan nag-umpisa ang Gawad Kalinga. So yung barangay Bagong Silang, kung saan nag-umpisa yung Gawad Kalinga, meron siyang 98,000 voters, registered voters. So imagine kapag election, wow, ang tindi. Isang maliit na lugar pero ang daming voters. So again, magandang tanghali, Kuya Fred, UC, see you Starlock. Malapit na kami pumunta dyan. Pero, ito, may, so si Christian Lin Lusanta nag-message kung may chance daw po ba na maging beneficiary. So, sa Cavite, sige po, we'll message you kasi kung anong lugar. Pero most of our projects po sa Cavite are in partnership with the LGUs, with the local government units. Kaya dapat makipag-ugnayan sa local government units ninyo kasi sila yung partner natin, especially sa pag-select ng mga indigents, mga possible beneficiaries. So, but we'll ask our team to message you. Sabi ni Jinky Rasunabe, maupay na udto from Tomasing Gomez, GK Village, Calbayog, Samar. So, maupay na udto, magandang tanghali po sa ating mga kapatid dyan sa Calbayog. Dadaan din po dyan yung biyahero sa May. Abangan nyo po, dadaan din tayo dyan. Kung sana umabot yung gasolina natin, pero kung hindi man, itutulak na lang namin yung sasakyan papunta sa Roro, tapos tutulak namin papunta sa Calbayog City. So, napuntahan ko na po yung village nyo. So, I'm looking forward na makabalik ulit. So, kanina, nasabi ko na nabahagi ko ng barangay na may pinaka maraming voters ay ang Bagong Silang, 176, which is 98,000. Pero, sa Bagong Silang din, sa Caloocan din, nandyan din yung isang barangay na may pinaka konting voters. Imagine, sa barangay 76 ng Caloocan, meron daw 210 registered voters. 210 lang. At ito, magkatataka kayo. Merong 210 registered voters, pero dalawa lang yung registered residents. Paano nangyari na sa isang barangay, dalawa lang yung nakarehistro na residents. Pero may 210 voters. Mismo yung kapitan, mismo yung mga konsehal ng barangay, hindi nga registered resident ng barangay. Anyari. So, palaisipan at trivia, you can research on it online. Hanapin nyo. Barangay 76 ng Caloocan. At bakit meron siyang 210 registered voters, pero dalawa lang yung registered residents. Anyari. So, nanonood din si Ate Jelly Feliciano ng Zamboanga del Norte. Kumusta po kayo dyan? Magandang maayong udto kaninyo diha. So, inumpisa natin yung talakayan with barangays dahil kahapon nga naging bahagi tayo ng National Congress ng mga barangay sa Pilipinas. There are 42,000 barangays across the country, pero since hindi si magkasya sa venue, lahat ng mga kapitan, by batch. So yung first batch na nagkita-kita, nagpulong-pulong, ang kanilang tema ay paano i-zero yung illiteracy, which is also Gawad Kalinga's main thrusts right now. We will continue to build homes, we will continue to build community food farms, tuloy-tuloy yung mga programang importante sa mahihirap, pero malaki yung ating push towards how can we zero illiteracy. Dahil base sa datos, sabi ng World Bank dati, a few years ago, sa mga batang 10 years old na Pilipino, siyam sa 10 hindi naiintindihan ng binabasa. Ganun ka tindi yung ating sitwasyon. At sabi rin last year ng Philippine Statistics Authority, I think there were 6 million senior high school graduates na hindi naiintindihan ang binabasa. Kumbaga, hindi sila functional literate. Pwedeng nababasa nila yung words or sentence pero hindi nila naiintindihan. So,
para sa Gawad Kalinga, kung ano yung pains, kung ano yung challenges ng mga mahirap, nandun tayo. So anong magiging kinabukasan nitong libo-libong mga kabataan kung tatanda sila na mangmang o tatanda sila na hindi nila naiintindihan ang binabasa. Kaya po, nilaunch natin yung dati aral program, ngayon naging read program, pero kasabay natin, katrabaho natin yung DepEd, katrabaho natin yung LGUs, at lalo-lalo na kayo, yung mga kapitbahayan, yung mga volunteers, katrabaho natin dahil while napakalaki yung problema, pero kaya natin yan. Kaya natin, napakita ninyo sa maraming lugar sa GK na zero ninyo yung illiteracy. At dahil napansin at nakita ng Liga ng mga Barangay ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, nakipag-partner sila sa atin. And ang naging engagement is that they are asking GK to train barangay volunteers, barangay literacy volunteers ang tawag, para kung ano yung ginagawa ninyo sa READ program, maituro natin sa kanila para mas marami pa yung mga batang maaabot. Okay? So dahil yan sa sakripisyo ninyo, dahil yan sa inumpisa ninyo na pinakita nyo na posible pala na tapusin yung illiteracy, posible pala na magtulungan yung pribado at ang DepEd at ang barangay at ang mga volunteers at ang mga kapitbahayan, meron ding maiaambag. In fact, some of the kids na kailangan tulungan, ang iba nga nandyan din sa GK site. Pero hindi na lang tayo nag-limit doon sa maliit na espasyo ng GK site, nilawakan na natin doon sa barangay. Kaya tayo'y nagagalak na yung Liga ng mga Barangay ng Pilipinas ay nakipag-partner sa GK. So hindi magtatagal, malamang yung barangay ninyo, hopefully yung barangay ninyo, maging excited to partner with us. And once they partner with us, wala kami ibang tatawagan, kundi kayo. No? Para i-share sa kanila ano yung diwa ng Gawad Kalinga. Okay? Sa maliit na paraan, we can capacitate yung mga volunteers sa barangay para tapusin yung illiteracy. So, nanonood si Ate Grace Pante ng Bicol. Nakauwi ka na ba, Ate Grace? So, pauwi siya ng Bicol or baka kakarating lang. So, galing Maynila, nagbiyahe. And, sabi ni Ate Charlotte, good afternoon, Kuya Dan. Yay! Malapit na rin kaming dumaan dyan sa Bicol. So, Ate Charlotte, dadalhin ko na yung adlay, ha? I-remind mo ako. Dadalhin ko yung adlay. Kasi yung project natin, tutuloy natin yun. Okay, so, kung meron kayong mga gustong batiin or ipa-shoutout, comment nyo lang. Okay? Now, yung partnership with the Liga ng mga Barangay, ang isang mahalaga doon is that aside from si GK, nag-shift na from not just implementing programs but more importantly on being an enabler. Kasi hindi na lang kailangan na tayo mismo nag-i-implement. Patuloy naman yun, pero kukunti lang yung maabot natin. Kasi depende yan sa pondo, depende also sa mga volunteers, pero dahil binahagi na natin sa barangay yung GK way, yung paano natin sinizero yung literacy, mas madami mga bata yung matutulungan. So, pa-shout out daw kay Seled Nasda. Taga-san po kayo? Pakilagay dyan para mabati natin yung komunidad. Pero maraming salamat sa pagsabay sa ating pananghalian. Okay. So another good thing about this partnership with barangays is that imagine hindi na lang nagkakaroon sila dahil nang galing sa kanilang national organization yung kumpas at marching order na mag-partner with GK. Yung dati natin mga partner ng mga barangay captain, mas lalong lalakas yung loob at mai-encourage at ma-affirm na tama pala yung kanilang desisyon na nakikipagtulungan sila sa GK. Kasi napansin ng kanilang mga leader sa national level yung partnership with yung ginagawa natin sa
GK. So, sabi ni taga Aritao, yes! Naimbag na anong udto sa Ilocano. Yung asawa kasi Ilocana, si Colleen, pero di ako tinuturuan mag-Ilocano. So, magandang tanghali po sa inyo dyan sa Aritao. Sabi ni Grace, kain daw. Nasaan ka na ba, Grace? Nakauwi ka na ba? Or nasa bus? Ang tanong, ano yung kinakain ni Grace? Ano kaya? Hulaan natin. At gaano kadami? Si Grace nagbabawas yata eh. Kasi kailangan niya yung kanyang wedding dress magkasya. Di ba, Grace? So, sabi ni Eman, happy lunch, Kuya Dan. So, Eman, matindi mga pictures mo, meetings with the Philippine Army, mga LGUs. So, very soon, darating din yung biyahero dyan sa lugar ninyo. Sana pagdasal natin na matapos na itong crisis, yung energy crisis. Nag-declare na ang Malacanang na merong national crisis sa Philippines in terms of energy. So ang ano daw pala ang Ilocano sa magandang tanghali ay naimbag na aldaw kada kayo amin. So magandang araw sa inyo lahat. Di ba? Tama po ba? At sabi ni Kuya Jericho Damasco, pa-shout out po, Brooks Point. Wow, Palawan. God, Kalinga. Now, isang beses ko pa lang yata napuntaan yung Brooks Point. At nakakamiss na pumunta sa Palawan. Dati pag pumunta kami ng Rio Tuba, so madadaanan yung Brooks Point. Kuya Jericho, kumusta mo kami kay Ate Husna? Okay? Yan. Sabi ni Tito Pons, ito si Tito Pons, suki din to. GK Cavite is watching. So, Tito Pons, abangan nyo rin. Excited na rin kami na makasama kayo sa ating biyahero dyan sa Cavite. Okay. Ito, ito na si Christian. So, dadaan si Christian. So, mababati din, mag-hi. Ayos. So, si Kim Nabo nagsabi, mayad nga tag irigma, kuya. Dahan pirmi. So, ano yan? Ano ba yung karaya ba yan? Kim or ano ang dialect ninyo? So, sabi ni Ramil Galera, mag-lunch ka na, sir. Ayun. So, Ramil, kumusta yung gasolina? Naubusan daw kayo, nakita ko yung picture. Paano? Ano nangyari? Okay. Kaya ako nagbibit-bit ako, may gasolina ako dito. Joke lang. Anyway, so again, we are looking forward na mas lumawak yung partnership natin with the Liga ng mga Barangay, especially doon sa areas ninyo. Kung nasan yung Gawad Kalinga. Kasi nandyan na tayo, konting tumbling lang, and matutuwa yung barangay captains natin, yung mga barangay officials na inendorso ng kanilang national officers yung partnership with GK. Particularly in ending illiteracy. Okay? Kasi sa dami ng laki ng problema, pinakita ng Gawad Kalinga na we can start small. Doon muna sa barangay, kakatok tayo sa makipagsanggunit tayo sa DepEd, and then alamin natin ilan yung mga non-readers sa kanila, ano yung pwedeng maging suporta ng barangay, ng GK, ng volunteers. And we are seeing so many wonderful stories. In fact, dun sa pilot program ng Liga ng mga Barangay, sa 2 months pa lang, though 3 months yung program, so 1 month, 2 months pa lang, may nakikita ng magagandang result na marami ng bata na dati nahihirapan magbasa, ngayon nakapagbasa na. So, ibig sabihin yan, once natuto sila magbasa, permanent na yan. Diba? Permanent na yan. At hindi na yan bababa. Dahil yan sa
tulong nyo dahil yan sa inspirasyon na ginagawa ninyo. Okay. So Jericho, Damasco, kailan ang balik? I-schedule pa po natin. No? Dahil mahirap yata yung Roro, pero kailangan maglumipad. Yung mga air travel ngayon, nare-restrict dahil di hamak na mahal talaga yung, mas mahal yung jet fuel compared sa regular na gasolina. Pero pagdasal natin na hopefully very soon, lalong-lalo na dyan si Ate Grace, itag mo si Ate Grace Pante. Si Ate Grace, siya po yung head natin sa Gaud Kalinga that is who is handling Bicol Region and Palawan. Okay. So, kagaling lang dyan ni Ate Grace sa Palawan, pero baka hindi pa nakadaan ng Brooks Point. Ate Grace, nakadaan ka ba ng Brooks Point? So, sabi ni Ramil, yes, naubusan sila ng diesel habang naglalakbay. Nakita ko yung picture habang nasa kalsada, nasa biyahe, naubusan ng diesel dahil mahal nga. Siguro naghahanap ng mura, tuloy na ubusan. Okay? Sabi ni Melanie Morcilla, hello po, mga ka-hero. Maraming salamat, Ate Melanie. Si Ate Mengay po from GK Toyota. Wow, Santa Rosa. Maraming salamat po sa ating mga kasama dyan sa Santa Rosa. Okay. Santa Rosa, GK Toyota. Thank you po sa panonood. Now, again, yung partnership natin with the barangays, it happened because dahil sa ginawa ninyo, na pinakita nyo na posible. Posible pala na kahit malaki yung problema, pero kung hati-hatiin natin to, kung lahat tayo may ambag, lahat tayo may gagawin, mayaman, mahirap, bata, matanda, pribado, gobyerno, once mag-desisyon na magtulungan, magbayanihan, sa diwa ng walang iwanan, marami tayong maabot. At dahil na-inspire yung Liga ng mga Barangay ng Pilipinas, nakipag-partner sila sa GK at sinasabihan nila yung mga barangay captains across the Philippines na kung gusto rin nilang tapusin yung zero illiteracy sa kanilang lugar, na pwede silang makipag-ugnayan at tayo sa Gaud Kalinga, we can help them, di ba? Sa pamamaraan ng pag-share kung paano natin ginawa. Kung kayo, wala pa kayong na-implement na read program or literacy program sa inyong lugar, pwede nyo kaming i-message. Pero kung gusto nyo rin, umpisahan, kahit wala pang efforts yung barangay, pwede nyo na umpisahan na pumunta kayo sa malapit nyo na public school and then makipag-ugnayan. Kung paano gagawin yun, message lang kami and then we will guide you. Okay? Sabi ni Melo Plandano, pa-shout out kay Tito Christian ng GK Dinagan. Saan nga po ulit ang GK Dinagan? Melo, paki-type para nalalaman ng mga ating mga kasama dito na sino-sino yung mga nasa kasama natin ngayong tanghalian. Okay. Sabi ni Teacher Nel, yun, from Dupax del Norte, sa Malasin, sa Blessed Day, Kuya Dan. Hi, Teacher Nel. Hindi namin makalimutan yung turon na hinanda nyo. Okay? Maraming salamat. Okay, so we are about to end today's live episode. Yung mga kasamahan ko, siguro naglalaba muna bago mag-resume ng biyahe. Yung ating, at syempre kailangan din natin puntahan ating mga pamilya. Diba? And because hopefully after this, tuloy tayo sa biyahe. Pupunta tayo ng Tarlac, ng Bataan, Pampanga, Zambales, Bulacan, yung Central Luzon naman. Diba? Then after that, tuloy-tuloy yung biyahero. Kasi while may challenges dahil sa pagtaas ng gasolina, sisikapin natin na kung hindi man mapuntahan lahat, pero at least bawat probinsya mapuntahan natin. Diba? Kung nasaan kayo. Kung hindi man yung GK site ninyo, pwede na lang tayo magkita-kita sa isang lugar or ganito, online, na hindi man namin kayo kasama sa biyahe, pero nakakasama naman kayo every 12 noon. Okay? Malaking bagay na rin po yun. So sabi ni
Kuya Christian, GK Tumasing Gomez Community. Ayan, Barangay Dinagan pala yun. Kalbayog. Okay. So, si Tito Christian. Sino si Tito Christian? Mukhang ilang taon pa, magiging Lolo Christian na yan. Diba? So, sabi ni Giselle Ayran, Sir Dan, bukas po nasa GK Bagak Bataan kayo. Wow! Bataan pala bukas. Si Kuya Sai kasi nag-arrange ng biyahe. So, yes, magkita-kita tayo sa Bataan bukas. Okay? So muli, dyan po nagtatapos ang ating isa namang episode. Kuya Eman, hindi ako iniwan. Nag-ano lang sila, naglalaba. So hindi biro yung biyahe na one town, one day, tulog sa mga GK communities. Tapos, diretso naman, hindi talaga makakapaglaba. So, maraming salamat, Jonaline Hidalgo. Maraming salamat po. So, again, dyan nagtatapos ang ating maiksing kwentuhan. Bukas ulit, alas 12 ng tanghali. Pasensya na kahapon, maiksi dahil meron kasing event. So, importante din yun at para din yun sa inyo na ma-engage natin yung mga barangay captains ninyo. So, muli, ito po si Kuya Dan nagsasabing, biyahero ang biyahe ng bawat Pilipino. So dito sa GKHQ, walang iwanan. Maraming salamat po. Eman Bitor, sabi niya, hello Tito Christian. Okay, God bless.